Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Pahayag ito ni Majority Floor Leader Sandro Marcos ng House of Representatives. Okay. Majority Leader Sandro Marcos says it will instruct the Presidential Security Group to sweep Congress one more time after earlier reports surface of components of explosives found near the Senate of the Philippines and the Department of Justice. Ulitin ko Majority Leader Sandro Marcos, uutusan niya ang Presidential Security Command. Ang tanong, kasama ba siya sa chain of command? Kasi ang AFP operates under the principle of chain of command. Ang Commander-in-Chief, next in line sa baba is the AFP Chief of Staff. Not even the Secretary of National Defense ay hindi considered kasama sa chain of command. Commander-in-Chief, AFP Chief of Staff, and then the service commanders, Major Service Commander, Army, Navy, Air Force. Ganyan po, then down the line na. Mga area commanders, division commanders, hanggang lowest level of command. Ganyan po ang Kaya ang Presidential Security Command, dapat ang mag-utos sa kanya, yung commander ng PS, Presidential Security Command, pagdating sa mga bagay-bagay na ito, dapat ang AFP Chief of Staff. Kasi nasa chain of command yan. Nakakapagtaka na kahit anak pa siya ng presidente, to me correct me if I'm wrong, kahit anak pa siya ng presidente, naiintindihan natin na concerned siya sa security ng kanyang ama. Walang problema doon. Kahit ako, nanganganib ang buhay ng aking ama o anak, whatsoever, mag-worry ako. Kaya lang, ibang usapan kasi ito, pagdating na sa ganyan, may sinusunod na protocol ang Armed Forces of the Philippines. Hindi basta pwede sino-sino na lang mag-utos. Nawawala ang professionalism ng Armed Forces kung mga kongresista uutusan ang Presidential Security Commander. Yan ang aking pananaw. But anyway, how true? Kasi kung basahin mo ang mga comments, maraming hindi naniniwala itong mga balibalita na may sumabog na bomba sa Department of Justice. Tapos doon sa Senado may natagpuan, ni-report lang daw na bomba at na-disarm ng mga explosive expert ng mga kapulisan. Tingnan natin ang nag-react. 7,700 ang nag-react. 7,400 ang tumatawa, 206 lang ang nag-like. Percentage-wise, halos 95% hindi naniniwala sa kwentong ito. Basa tayo sa mga comments. Ha, sabi ni Elson Ogario. Pulos drama. Si Macon, sabi niya, welcome to Crocodile Farm.
Daniel Adam, sabi niya, tell me what's next? Martial law? Ano pa? Ah, Charlie Miranda, I thought he is a lawmaker, storyteller pala. First episode. Kunyari, may threat, tapos canceled ang SONA kasi hindi nakagawa ng speech si Baby M. Paranoid, prelude to martial law. Binabasa ko na lang mga comments ha, hindi ko nabanggitin yung mga pangalan. Fabricated stories na naman. Hallucinations. Matik na yan, sariling script nila yan. So, Sandro is ano ito? It, well, understandable, IT. Ito ba yung senaryo na idudugtong sa mga video ni BP? Galingan nyo naman nang mauto kami. Ay, nako. Anyway, alas 4 pa magsimula ang SONA ng Pangulo. Anong oras na ba? Alas 3 sa 20 pa lang. Tagal-tagal pa ang ano. Nag-text yung kaibigan ko tungkol sa panonood. Ito, puntahan ko yung text ni... Okay, shout out ko pala ang aking mga kaibigang researchers, si Yodora at Chris Torres. Sila yung nagpapadala sa akin ng mga videos, articles, post para makagawa ako ng reaction vlog. Ito yung text nila. Di ako manonood ng SONA sa TV, General. Nakaka-allergy. Puros kasinungalingan din ang kanyang pinagsasabi. Manood na lang ako sa inyong vlog, reaction vlog video. Ako, maghintay na lang ako sa mga, di ba, may mga mag-post, may mga magpuna. Kung anong ipuna ng mga political analyst o vlogger, babasahin ko yun, doon na lang ako magre-react. Kailan kung manood, agree ako, nakaka-allergy ang SONA ng Pangulo. Walang laman, kwitis, taphaw kung sa Bisaya pa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko dire sa gipatindog sa balay sa ratabangan na mo og yero. Sumuna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. So mo na pod ni ang yero nga among gitabang. So makaatop na ni siya karon. Og karon nakatop na gyud ang gitabangan sa yero. Makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon. Sa nagtabang sa mountain. So, salamat sad kay nakabalay na ko. Unang-una salamat jud sa Ginoo kay natabangan ko sin. Sa kadugan sa pagpuyo nako sa akong papa, nakabalay na dito. So nakigpuyo lang kasi imong papa. Puyo lang ko sa akong papa. So karon pagid ka nakabalay. So, karon pa sad ko nakabalay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Unom ka tuig. So naa na kay anak karon. Na anak, Pila ka buok imong anak? duha.
So duha. So bago pagid ka nakabalay. Wala pa ang tabang dito kabalay. Kay ang akong kwarta kuto bragid sa kaon. Oo. Maraming salamat. Good tayo. Kumakain tabang sa amua. So salamat pud kaayo.